Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kaniyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kaniyang mga alagad at ang napakaraming taong buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kaniya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang nakapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo. Magandang Lunes po ng umaga sa inyong lahat. Pinagdiriwang natin ngayon ang dalawa sa unang apostol na tinawag ni Jesus, si San Simon at si San Judas. Napakinggan natin ang mga pangalan at pagkakasunod-sunod ng 12 unang apostol. Mula sa karamihang sumusunod kay Jesus, pumili siya ng 12 mula rito. At sa ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin yung dalawa. Si Simon Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Bakit nilagyan nung Simon ang Makabayan? Para po siya ay ma-differentiate kay Simon Pedro. At si Judas na anak ni Santiago, para po siya ay ma-differentiate kay Judas Iscariote. Kasi dalawang Simon, dalawang Judas. Simon Pedro, Simon ang Makabayan o the Zealot, Judas Iscariote, at Judas the son of James. Kaya po sa kanilang dalawang alagad, nakikita natin ang pagtugon nila sa misyon na tinawag ni Jesus. Kaya tinawag na apostol, ang ibig sabihin, someone who is sent. Siya na ay pinadala, emissary
So lahat ng apostol ay pinadala ni Jesus upang ipakayag ang mabuting balitang kanilang naranasan sa presensya ni Kristo. Pero bago nila yon maibalita, kailangan munang sila ang makasaksi. Kailangan sila muna ang makaranas ng kapangyarihang ito na ipinakita ni Jesus. Kaya mula sa bundok at sa pagpili sa kanila, sila ay nagtungo sa patag upang ipagpatuloy ang misyong dapat nilang gagawin sa mga susunod na panahon. Ang bundok ay isang simbolo ng connection. Ang bundok ay isang simbolo ng revelation. Ang bundok ay simbolo ng pakikiugnay. Kaya sa ebanghelyong napakinggan natin, si Jesus ay umakyat sa burol, doon na nalangin ang magdamag, nangangahulugang siya ay nakiugnay sa Ama bago niya piliin ang 12. Siya ay magdamag nagdasal, marahil humingi ng inspirasyon o kaniyang itinaas ang 12 ito upang sa kaniyang pagdidesisyon tatanggapin ng tao kung sino ang kaniyang pinili. Siguro pwede nating sabihin ngayon na ang pagiging alagad ay privilege. Kasi noong una naman, hindi naman nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Kaya nga sa kaduluhan ng kanilang buhay, sila pa rin ay nagbuwis ng buhay sa ngalan ng mabuting balita. At sino ang mabuting balita? Walang iba o hindi si Kristo, ang ating poong Nazareno. Sa pagbibigay nila ng buhay para sa Diyos, para sa guro na kanilang sinundan, kapwa sila namatay sa kaparehong petsa o araw ng kanilang buhay. Si San Simon, ayon sa kasaysayan, ay nilagari ng dalawa, pinutol ng dalawa. Si San Judas, anak ni Santiago, ay napugutan ng ulo sa Mesopotamia at sa Persia. Ano ang kaya nating ibigay sa Diyos? Hanggang saan yung pwede nating ibigay sa Kanya? Sapagkat anuman ang kinalalagyan natin ngayon, ito ay pagtawag din sa misyon na ibinigay ni Kristo. Ito ay pagtawag din sa pakikibahagi kung papaanong ipinakita ni Kristo ang kaniyang pag-ibig sa lahat. Ito rin ang dapat nating ipakita hanggang sa dulo ng ating buhay. Hindi kailangang mataas, malayo, o malalim ang misyong ibinigay ni Kristo. Ang misyon ni Kristo ay here and now. Ang misyong ibinigay ng Diyos ay kung ano yung ngayon na ating nararanasan. Papaano mo itinataguyod ang misyong ibinigay sa iyo ng Diyos ngayon? Sapagkat lahat tayo ay alagad na isinusugo ng Diyos kada tayo ay a-attend ng banal na misa. Kaya nga sa kaduluhan ng misa, palaging sinasabi, humayo kayo, misyo, humayo. Pinahahayo tayo, pinalalakad tayo pagkatapos nating matutunan at marinig ang kaniyang banal na salita upang tayo naman ang kaniyang maging emisaryo ni Kristo na naranasan natin ng una, ito naman ang ating ibabahagi sa iba. Paano natin dinadala sa ordinaryong sitwasyon ng ating buhay ang pagiging isang misyonero, ang pagiging isang bagong Simon, ang pagiging isang bagong Judas o Saint Jude. Dalhin natin sa ordinaryong buhay.
dalhin natin sa pang-araw-araw na buhay. Dahil ang kabanalan ay hindi isang bagay na nasa taas, kung hindi isang bagay na inaakma natin sa buhay natin ngayon. Yun po yung kabanalan. Yun po yung tunay na pagsunod sa Diyos. Sa ordinaryong bagay ng aking buhay, kaya rin nating maging banal. Kaya rin nating maging misyonero. Kaya din nating magtiis sa pangalan ni Kristo. Paano po? Magbigay tayo ng halimbawa. Kung tatay ka, magiging banal ka rin naman sa pagiging tatay. Paano? E di pagsubikapan mong makapagbigay ng mabuting buhay at halimbawa sa iyong pamilya. Huwag mong unahin ang barkada. Huwag mong unahin yung nasa labas. Unahin mo yung pamilya mo at doon magiging banal ka kung araw-araw at tama mo itong ginagawa. Kung nanay ka, kahit na ang pagtutupi o pagtiklop ng damit ay nagdadala rin sa kabanalan, kung ito ay ginagawa mo ng punong-puno 100% ng iyong puso, ng walang galit na ginagawa mong pagtutupi ng damit, ito'y tawag din sa inyo. Sa mga anak, ang pag-aaral ay tawag din sa kabanalan, na hindi ka mag-aaksaya ng oras dahil hindi naman nag-aaksaya ng oras ang iyong magulang upang ikaw ay pag-aralin. Sa mga businessman, magiging banal ka sa pagiging honest. Magiging banal ka sa pagiging totoo nang walang halong pandaraya. Hindi naman tayo nagbi-business para mandaya. Tayo ay nagbi-business para mabuhay, para tumulong sa iba sa pamamagitan ng ating mga kalakal. Maraming paraan sa ordinaryong pagkakataon ay magiging banal ang tao at tumutugon sa tawag ng Diyos. Lahat tayo tumutugon araw-araw sa tawag ng Diyos. Hindi po nakakabanal ang pagpahid sa mga imahen. Hindi po nakapagpapabanal ang palagi nating pagsisimba. Hindi po doon natatapos. Dapat yung pagpahid mo ay nagdadala sa iyo sa tunay na relasyon sa Diyos. Yung pagdarasal mo ng rosaryo o pag-attend natin ng misa sa araw-araw, dapat ito ay nadadala mo sa iyong ordinaryong buhay. Kaya nga tayo emissaries, kaya nga tayo apostoles, dinadala natin yung pananampalatayang iyon sa katotohanan ng buhay, kung papaanong dinala ng dalawang alagad na ito, apostol na ito ang pananampalataya nila sa kanilang buhay, hindi sila natakot kahit na ang kamatayan. Malalim ang aral na pinanggagalingan ng mga alagad dahil malalim ang Diyos sa kaniyang pag-ibig na hindi kumukupas. Kailangan natin ng bagong alagad na magdadala ng kabanalan sa ordinaryong gawain sa buhay. Ang pagtanggap na banal na komunyon ay isang kabanalan, pero dadalhin ko sa aking puso ang banal na katawang ito na ako'y patuloy na nililinis sa aking kahinaan at sa aking kasalanan, upang kung papaanong tinatanggap ko ang banal na katawan, nagiging kamukha ako
Nagiging kawangis ako ng Diyos na aking tinatanggap. Nababago ako sa araw-araw ng pagsunod ko sa Diyos. Kung papaanong nabago si San Simon at San Judas sa pagsunod kay Kristo, mababago rin tayo sa ating pagsunod sa Kanya kung ang ordinaryong bagay, ordinaryong pamumuhay, ordinaryong karanasan ay bibigyan natin ng pagpapahalaga at magdadala sa atin sa kabanalan. Kahit na po siguro paliguan tayo ng isang bote ng holy water, kung hindi naman natin dinadala ang pananampalatayang iyan sa buhay, hindi tayo makakaharap sa Diyos sa oras ng kamatayan. Hindi natin kailangang pumunta sa Mesopotamia o Iraq, sa Persia o sa Iran para lamang magbuwis ng buhay para sa Diyos. Ngayon pa lang, ibibigay na natin ang ating buhay sa ordinaryong pamumuhay na meron tayo. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.